Diyos nung magtutudlo, halia kami karon, binuksan ang kasing-kasing sa iyong pulo. Memorial sa mga santos nga sanday Marta, Maria, ug Lazarus. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ug ang kalinaw sa Dios sa pamamahan ug Jesucristo atong Ginoo maana kanimo. Manausab kanimo. Mga igsoon magginulsubitan sa atong mga sala aron maanggap kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisa na ko sa Diyos nga magkagaramon sa tanan o kaninyong mga igsoon nga nakarapat sa akong kakuiyamos sa una sa tulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat ug sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria nga Mahalin, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan na kita sa Diyos nga magkagagamon sa tanan ug pasaylo ng atong mga sala dahil unta kita niya ngadto sa kinabuhi tayo. Amen. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Mag-amo kita. Nangamuyo kami makagagamon ka Diyos, itugod nga ang mga paningingnan sa mga santos, magdasig ka naman sa kinabuhi nga mas mahigit, dinhi sa among balay hunong nga pagkawat, sa mga buhat sa mga santos, Marta, Maria, ug Lazarus. Kansang ang lumanan among isaulog karon. Kini among ipangay. Tinabi sa among Ginoong Jesucristo imo anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Magbasalikan sa unang sulat ni San Juan. Mga igsoon, maghigugmay kita kay ang ugma gikan sa Dios. Ang nahigugma sa iyang si katawo anak sa Dios ug nakailas sa Dios. Ang wala mahigugma sa iyang si katawo wala makailas sa Dios. Kaya ang Dios ugmaman, gibanayad sa Dios ang iyang ugma kanato pinagi sa pagpadala siyang bugtong anak ngani sa kalibutan aron makabaton kita sa kinabuhing walay katapusan pinaagi kaniya. Ang matuon nga gugma mao kini, dili kita mao'y unang nahigugma sa Dios, kundi siya mao'y unang nahigugma kanato o gipadala niya ang iyang anak aron pinaagi kaniya mapasaylo ang atong mga sala. Mga igsoon, kung ingon niini ang paghigugma sa Dios kanato, na maghigugmaay kita, wala pa'y tao nga nagkita sa Dios. Apan kung maghigugmaay kita, magpuyo kanato ang Dios, ug mahigupit din kanato ang iyang gugma. Masiguro nato nga anaa kita sa Dios, ug anaa kanato ang Dios, kay gihatagan man kita niya, kay gihatagan man niya kanato ang iyang Espiritu. Nagkita
nakita nato nga gisugilon sa uban nga gipadala sa amahan ang iyang anak aron pagluwas sa kalibutan. Ang magpadayan nga si Jesus mao anak sa Dios, anak sa Dios, ug ang anak sa Dios anak kaniya. Ug nasayon kita nga nagtuo nga nahigugma kita sa Dios, ang Dios gugma, ang kinabuhi subay sa gugma anaa sa Dios, ug ang Dios anaa kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa mga responsoryo, tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Dahil ko ang Ginoo sa tanang panahon, ang iyang pagdayman niya kanunay sa akong baba. Pahiwala ang akong kalagdiha sa Ginoo, o mapaubsanon makadumugan ako o malipay. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako, mag-ambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo ug gitubag ako niya, ug giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya aron sana kamo sa kasanya, ug ang inyong mga naong dili maglipaghong sa kaulaw. Sa pagsambit sa nasakit nga tao na mati ang Ginoo, ug giluwas siya sa tanan niyang kagul-anan. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahalukon kaniya, ug nagpalikawas kanila. Tagang-tama o tanawa sa kamaayo ang Ginoo, bulahan ang tao nga nagadamog kaniya. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Kahaduki ang Ginoo kamong iyang mga balaan, kay walay magkulang kanila nga mahalukon kaniya. Ang mga dagko nahimong kabos ug gutom, apan sila nga nakita sa Ginoo, walay magmakulang sa bisan unsang butang nga maayo. Tagang-tama o tanawa ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Ug daghang mga Hudiyo biduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay sa ilang pag-uol humikan sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta at niabot sa Jesus, migula siya aron pagsukat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Jesus, kung di ni kapalamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinoon nasayon ako mabisan karon mohatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayoon. Si Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Jesus mingon kaniya,
Ako ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay, mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili kayo mamatay. Mituo ka ba nini? Ug siya mitubag. Oo, Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May buntag mga igsoon ka Kristo. Mayong buntag usab Father. Karong adlaw atong gisaulog ang handumanan sa dili lamang usa ka santos kasanto kundi tulo ka santo ang mag-igsoon nga pinsan. Marta Maria o May nako dito bigyan Joey. No? Tulo ka mga mag-igsoon nga si Maria, Martha o Lazarus. Mga igsoon kang Kristo, pangutan. Ganong naatay mga santos? Ganong naatay San Jose, San Pedro, ang pila ka santos diri sa atong sa listahan sa kalendaryo sa simbahan. Kinsa ning mga santo or what are they? nga maayong Mga igsoon kang Kristo, kini mga santos nato no, kini sila mga ordinaryong tao lamang. But through their efforts sa ilang pagpaningkamot, ilang gituman ang kabubuton sa Dios. No, they are not born, they are made. No, saints are made, they are not born. O kini ang resulta no, ng gano'n ng santos sila because of their effort, their choice, their transformation nga ilang no, gi-apply sa ilang kinabuhi. We are all called to become saints. Tanan kita gitawag sa Dios na mga santos. Nga naman, because in our faith, katong mga santos lamang nga wala nang dagta sa mga sala, mao ang makasulod sa kinaharian sa Dios. So sa atong pagtuo mga igsoon kay Kristo, we believe that those people, that those holy men and women who exhibited an extraordinary kind of life, even though they are just ordinary persons, naana karon sa ginharian sa Dios. Naana karon no dito sa langit. Kauban ng atong Dios. So mga igsoon kang Kristo, no, this is a call hagit sa atong tanan. Because our final destination is heaven. And unless kita makasulod sa ginharian sa Dios, kinahanglan walay kita dagta sa sala o nagtuman kita sa kabubuton sa Dios. In other words, we ourselves no naningkamot. This should be our personal growth as person. To become saints, pinaagi sa atong mga buhat, sa atong mga sakripisyo, and even in our struggles sa atong kinabuhi. Ang mga santos mga igsoon ng Kristo naghatag sa adua ug paglaom. Gives us hope, paglaom. Nga bisag sila makasasala sa una, but because of their struggles, pinaagi sa ilang mga pagpaningkamot na himo silang santos. We have a lot of examples of this. Pananglitan si San Agustin. Before he was converted, kinsa siya? Usa ka tawo nga may ngunatong nga nagpuyo sa kalibutanon nga mga butang. He was a sinner. He was a disobedient child. And perhaps na mga bisyo niya sa iyakan. But because of his personal struggle, because sa iyang pagpaningkamot, tanawa, kinsa si San Agustin karon. He is considered one of the doctors of the church, one of the pillars sa atong simbahan.
So mo na maigsoon kang Kristo, no, gihatagan kita sa Dios sa mga tao aron ato maging modelo, panigingnan nato, our examples. And in today's celebration, atong gisaulog ang handumanan sa tulo ka mag-igsuon, Marta, Maria, ug Lazarus. Ug kinsa ni sila mga igsuon kang Kristo? No? Kini ang mga igsuon gikan sa usa ka lugar dito sa Betania, mga suod nga higala ni Jesus. Models of hospitality. Nakahinumdum mo kung paano ni Marta o ni Maria giabi-abi si Jesus sa pagsunod sa ilang balay. No. These are, pag-ingon nato, a remarkable family. Martha, si Maria, o Lazarus are not just side characters sa atong ebanghelyo karon adlaw. They are among the few people who explicitly describe as Jesus' friend, mga higala ni Jesus. In other words, mga igsoon kang Kristo, the disciples, the crowds, no, nagsunod kay Jesus, pero kining mga tawhana ang mag-igsoon Maria, Marta, ug Lazarus, ilang gipasulod ug giabi-abi si Jesus sa ilang puluyan. Mga igsoon kang Kristo, kinsa si Marta? Martha was a faithful servant. Mayroon nato. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, we see Martha's hospitality, ang iyang pagkaabi-abihon sa pag-andam o pag-alagad kang Kristo. Many would describe her or unfairly criticize Martha sa iyang ibuhat. Tungod katong comment ni Jesus nga, Martha, Martha, you are too anxious. Mary did the better part. Daghang na komentaryo nag-criticize ka sa gibuhat ni Martha. But Jesus does not rebuke Martha sa iyang pag-alagad. He gently reminds Martha, no, not to let her service become anxiety. Kaya usahay ang anisad ta. Sa sobrang nato, no, kanang kaguol sa pagserbisyo, nakalimot na kita sa Diyos. O itong akong example sa una, no, ingon ako nga, panamitan ini mga fiesta na to. Sa siyang kaadlaw, pagsigig nobina, pero ikapiesta na gani sa santo, dili na mo simba. Nga naman, busy na. Ha, sige na pag-andam dito sa balay kay na ang bisita si Mayor. Naibisita gikan sa lungsod, so on and so forth. Asa na atong pag-andam? Misa ni Galio. Very faithful kita sa pagsimba within 9 days. Pero Pasko na gani, ikapuy na. Di nakasimba midnight mass. Kay nag-andam na sa Noche Buena. So Jesus is reminding us through Martha na let us not be anxious sa atong pagserbisyo sa Diyos. Pero nindot sa nagibuhat ni Martha sa atong santos nga ebanghelyo karong adlaw. Iyang ipakita sa Diyos ang iyang pagtuo. O Ginoo, nituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Diyos nga muanhi sa kalibutan. Ipakita ni Martha ang iyang pagtuo sa Diyos. Murag ibawig ni Martha ang iyang gibuhat sa una. Si Maria, kinsa ni si Maria? Si Maria, mga igsoon kang Kristo, katong gibisita sila ni Jesus, naa siya sa tilan ni Jesus aron maminaw sa pulong sa Diyos. Maminaw, dili aron makadungog sa pulong sa Diyos. Lahi ang pagkadungog o pagpaminaw. Usahay nga nata, makadungog ta sa wali sa pare, makadungog ta sa pulong sa Diyos, pero dili man ta maminaw. Maminaw mo? Istorya niya. Naminaw mo sa mga pulong sa Diyos, sa iyang mga wali, sa iyang mga pulong
Perhaps we just heard the words of the Lord, but we did not listen to Him. Nga naman, wag man nato gi-apply sa atong kinabuhi. Panamitan mo yun sa Jesus niya pagpasay mo. Magsige tag-ampo, dili amahan namin. Pasayloan kami sa among mga sakiyon nga nagapasaylo kami sa nakasala. Yan, ibuhat na doon na. Naminaw na nakadungog na sa iyang isulti, pero we did not listen to Him. There is a big difference between listening and hearing. Pero si Marta naminaw sa pulong sa Diyos. She represents a contemplative soul. Nakaingon si Marta siguro sa iyang kabaligon, ang ibuhat ni Marta mga soul is that one who knows that before we act, we must receive first. Antes kita magbuhat, kinahanglan nakadawat sa ta. Nakadawat sa pulong sa Diyos, and therefore we apply that sa atong kinabuhi. We cannot give what we do not have. Therefore, we must fill ourselves with the words of God in order for us to act sama sa pagbuton sa Diyos. Ug kinsa ni si Lazarus? Well, si Lazarus may igsoon kang Kristo, very mayon nato na less vocal sa mga ebanghelyo. Perhaps gamay ra ang atong madunggan niya. And one of the Gospels of Jesus would describe the shortest verse nga kung asa nihina si Jesus. Tungod kay suod kaayo iyang higala si Lazarus. Mga igsoon kang Kristo, si Lazarus nagpahinumdum sa atua sa atong paglaom kay Kristo. That if we have hope with Christ, even in the darkest moments sa atong kinabuhi, Jesus would call us by name. Tawagon kita sa Diyos and bring us from death to life. Naghatag sa atuwa o paglaom. Nga bisan ianit na, no? Naata sa kagilgit sa atong kinabuhi. Kung maminaw kita sa pulong sa Diyos, ang Diyos no, magakuha sa ato, kuhaon kita sa Diyos, gikan sa kagilgit sa atong kinabuhi, padulong sa kinabuhi dahil. So mga igsoon ng Kristo, kining tulong ka mag-isuon would give us a lot of examples in order for us to become a real Christian. Of service, of contemplation, and of being a good witness to the resurrection of Christ. Hinaot mga igsoon, every time we celebrate the memorial no kapistahan sa mga santo, dili ra kita hantod no sa pagsimba, dili ra kita hantod sa pag-andam, sa pagkumbira. But let us apply this sa atong kinabuhi. Mao na gihatag sa Dios kining mga tawhana no to be our example sa atong kinabuhi. People that we should follow in order for us to attain eternal life. So mga igsoon ng Kristo, no, sa atong pagpadayon kining Santos nga misa, no, aron para sa kadungganan sa atong mga santos, Maria, Marta, ug Lazarus, let us follow their examples. Faithful witnesses, faithful disciples of Christ. Nga bisag na ay mga hitabo sa ilang kinabuhi, naningkamot sila aron mga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Kristo. Kita sa hinaot maigsoon kay Kristo no sa despite of our unworthiness, despite of our sa atong mga kulatan kay Jesus, let us follow Him. Maningkamot kita in order to become faithful followers of Christ. Amen. Gituduan kita ni Yesu Kristo kung saan pagsulod sa ginharian sa langit. Mag-ampo kita alang sa pag-abot ni anang maong ginharian. Muingon kita, Diyos sa kaayo, hingpita kami. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga mga sulugoon sa simbahan,
magpasinugdanan sa kabubuton sa Dios upang itawag nila ang makaayaw niya kung ilang ialagaran. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga sila ng sangunan aron manalipod sa hustisya, umuban sa mga balaod, musudong kang Kristo isip tinugdan sa hustisya o kinaatman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga samtang nagpaabot kita sa tangna sa pag-ani sa Diyos, magmaging kita mutagad o mualagad sa uban. Pag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga ang mga idalan, maalimahan, o mahupay pinagi sa akong kamanggihunaw-naon o pagpakigala kanila. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Ngayon mo ang isipon, katapos at mapuslano na alam ka na mo, na alam Teofilo ka mo at mabayaw na nato sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Nga sila na namamatay, magligong nato sa langit ng kingharian, inikatingnan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Diyos sa kaayo, hingpita kami. Ginoo sa langit o sa yuta, tungga ang mga pangamuyo sa iyong katawan. Kini ang magipangayo, pinani ni Kristo ang Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kang maaraw ng ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos nga mahan magkagagawin sa tanan. Dawaton ng dawat sa Ginoong sakripisyo ikan sa imong mga kamot, alang sa paghimaya siyang ngalan, alang sa atong kapusalanan ug sa tibok niyang santos na simbahan. Sa among paghalad sa among mga gasalini sa Santos mong altar, nangamuyo kami sa imong kaluoy, nining pangilin sa imong mga santos, nga kining Eucharistia, maghatag kanimo sa lahawang himaya, ug magdala kanamo sa kahingpit sa imong ugma. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ang Ginoo manang kaninyo, Manasab bayaw kanimo. ang inyong mga kasingkas. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos nga kunhay ug magkagagawon sa tanan. Angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang gabi. Kay ikaw ipasinunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanutan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imo kaming gihatagan o panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, agyan diha sa ilang pakikuban kanamo, o panabang diha sa ilang mga pagmamayo. Aron tapos kami malikon sa daghang kaayong mga saksi. Sa lupa sa kinabuhi, managan kami nga madabugon o makapot namon uban kanila ang dili malaya nga purpurong sa himaya. Pinaagi ni Kristo ang Ginoo, ug usab uban sa manghel mga santos, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdayo diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman,
Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos kay ikaw Ginoo ang tuguran sa tanang kasantos. Ipadalangin mo Espiritu ang pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinyalang kanamo nga lawas sa dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang pagalingon ni kuha siyaw man, ipasalamat kanimo ni Pikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinud-an ug pingon. Dawata kini ninyo matanan ug kana. Kay kini mo ang lawas kay tugyan ang kanimo. Sa samang pagitapos ang panihapon, biguha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyong matinud-an ug pingon. Dawata kini o Panginoong pagmatanan ikan nini, kay kini mo ang kalis sa dugo sa pag-utunhay nga kasabutan, ang dugo na iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang masalamat sa iyo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, diningpan sa kinabuhi ug kanis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubag ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawas sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himo ang mahigpit kami diha sa lupa. Uban ni Leo ang Papa, ni Julito ang Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usa ang among mga igsoon nga nagamatay palaumon nga mabanhaw sila. Labi na si Padre Renato Caranilla ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsuko sa kahayag sa imong kaluyi kaming tanan, himo kami ngayon makaampit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, kay Santa Marta, Maria, o Lazarus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa kaligan. Uban kanila ang ikaw nadaygon o ang ikaw mahimayawon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatag kanha kanimo magkagagawang gamahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang tumo ug himaya hangtod sa kahaturan. Amen. Karon ako kita samahan at ugagito ng mga puno nga itudlo ka nato sa atong panalos. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay. Hinunua luwasa kami sa tanang dautan. Magayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatabi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong karuy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasama. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging sa imong mga apostoles. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahigusan. Ikaw ang buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagpitagan, Panginoon,
Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan ang ilapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamayo ako. Mag-ampun kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios na nga ang Eucharistia, nga ang bisaulog nining pangilin sa iyong mga santos, magpadanak minta kanamo sa kaluwasan o kalinaw nga walay katapusan. Kini ang ipangayo, pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Pag-adlaw ang atong sa kapari no, sa Diocese sa Tumaguete, Bishop-elect Glenn Orsiga, gahiwa sa iyang Episcopal ordination no, as Bishop of the Diocese of Ibil. So atong i-appeal sa atong mga pag-ampo no, si Bishop Glenn nga hinaot mo niyang manang-pusod siya sa iyang pag-komisyon dito sa Diocese sa Ibil. Ang Ginoo manakanin, Nanausap kanimo. ug manalangin kaninyo ang Dios nga magpagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug
Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa na daan kalinaw ng ugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.